Mapagpala at mabiyayang gabi po ay umaga po sa gabing ito. Papurit pa sa salamat po sa Ama dahil muli po ay tinawagan niya tayo sa kanyang gawain. Mapapalad po tayong lahat na tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Sa gabi pong ito, meron po tayong mga kapatid na magbabahagi ng kabutihan at kadakilaan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Ang una ko pong tatawagin ay ating pong kapatid na mula sa San Roque. Tinatawagan ko po si kapatid na Vina Guevara. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Vina. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una po sa lahat, papuri sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo at sa ating pong kinalugdang si Apo Conching. Magandang umaga rin po sa mga CAPS, choir, mga alagad, IT, choir, at sa inyo pong lahat ng mga tagasunod. Umpisahan ko po ang aking sharing sa paglalahad at pagninilay ng nagdaang trahedya dito sa ating bansa, ang bagyong Yolanda. kung nagninilay po tayo lahat at mapapansin natin, napakapalad po natin sa lugar na ito sapagkat ang super bagyong tinatawag ay sa buong mundo. Samantalang tayo rito, pangkaraniwan lamang ang ating mga nadamang hangin, hindi po ba? Kaya napagnilayan ko po, kung may mga sumasakit po sa atin, wag na po sa tayong daing ng daing. Kasi po, parang nakakahiya po sa Panginoon. Kung pagninilayan nga po natin mga anak ng Diyos na nabagyo ng Yolanda, marami sa kanila ang nangamatay, nawala ng tirahan, di pagkain, walang makain, pati ng ang tubig. Nung nag-uuro nga po ako, napagnilayan ko yung gripo, napakalakas ng tubig. Naisip ko po ang mga taga Leyte, Bohol na yan na nasalanta ng bagyo. Sila wala man lang inom na tubig. Samantalang sa atin, sagada. Yun lamang po. Makukuha na po natin na talagang napalad tayo. At ang katotohanan nga po na masasabi natin, ang kinalugdan ay ginagamit ng Banal na Espiritu at ang lugar na ito ay pinagpalang lugar na matatawag na Israel. Mai-share ko lang din po yung nangyaring kaganapan nitong nakaraang anibersaryo. Nung una pong dumating po rito ng umaga, nagmimensahe po ang Banal na Espiritu na may namensahe nga siya na ano man ang ating makita o di maganda, huwag na nating papansinin o bibigyan ng di magandang pakahulugan. Kasi po, di po siguro naasahan ko rin at hindi sinasadyang pangyayari. Noong time na po nung pagbibigayan ng pagkain, doon po kami nalinya sa gilid na yon. Ang sabi nga po ng ating kapatid na Mama Beth, kanya-kanya nga po ng lugar ng station ng pagkukunan ng pagkain. Kami po, ang banda po roon,
nagawi po rito sa gawin ng CAPS na headquarters. Ang nangyari po, nung patayuin na po para kumuha po ng pagkain, ewan ko po ba kung paano nangyari. Balik-balik po kami. May nagsasabing, hindi dapat dyan ang pila. Doon, hanggang po sa 4 na balik yata kami. Ang nangyari po, para po kaming nagdi-drill. Pasulong, balik, pasulong. Ang naging kuwang ko na lang po, naalala ko po tuloy yung mensahe ng Panginoon, ng Apo Kunching, na kung meron mang kaganapang di mainam, wag na lang pansinin. At tayo nga po, narito noon sa oras na yun, upang ipagdiwa nga po natin ang anibersaryo. Ang sinabi ko na lang po, nagbiro na lang po ako, sabi ko po sa mga kasama ko, sige, huwag kayong magkukuha, huwag niyong pasinin, balik lang kayo, tumawa lang kayo, wala naman pa yan makakakain din tayo. Pero ako naman po, sa totoo lang po, hindi naman po ako nagugutom. Ang naging kuwang ko nga lang po, kung sa pagkatao po, parang di rin po ako naganda sa nangyari. Ibig ko na nga po mag-witch na umalis na rin sa linya, kaya nga lang po, ano naman po ang sasabihin din ng tao at ano naman din ang sasabihin ko sa tao kung ba't ako umalis doon. Kaya po, patuloy na lang po kami nagawa. Siguro po, napagnilayan ko din na sinubukan po siguro ako ng Panginoon kung masusunod ko ang mga natututuhan natin rito, ang mga mensahe, at saka kung tayo ay talagang may liwanag ng natatanggap. Nalulungkot nga po ako nung oras na yun kasi po, siguro po masasabi natin na tayong lahat dito, kumbaga nga po sa pamilya tayo na sama-sama ng matagal, ang kinukuha ko lang po, kung meron po tayo na mga baguhan na kumbaga parang bisita po natin, para po baka po, niisip ko baka po hindi nila maunawaan yung ganong sitwasyon. Mapintas din po tayo. Ayoko rin po na pamilya tayo dito. Maraming salamat po kapatid sa iyong pagbabahagi. Tunay nga po na mapapalad po tayo sa lugar na ito dahil po nung nakaraang bagyo ay protektahan po tayo ng Panginoon. At nawa po ay patuloy po ang ating pagdulog para po dun sa ating mga kababayan na nasa Tacloban at Leyte, na nawa po ay makaahon po yung ating bansa sa pangyayaring iyon, at nawa po ay yung pong mga walang materan ay i-provide po ng Panginoon yung kanilang mga pangangailangan, at dun po sa mga tao na tumutulong na ginagamit ng Panginoon para sa kanila,
magpasalamat din po tayo at nawa po ay sa ating sama-samang pagdulog na anumang mga pagsubok po na darating sa atin ay ating pong mahulagpusan. Tinatawagan ko naman po ang susunod na magbabahagi, isa pong alagad mula sa San Roque. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si alagad po na Marie de la Cruz. Isang magandang umaga sa gabi ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Masaya po ba kayong lahat? Sigaw nyo nga po, Amen. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Dapat po maging masaya tayo sapagkat tayo ngayon nakaupo sa banal na dambana kung saan makakanig na naman natin ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Kumpara sa dakong binanggit nga ng ating kapatid na sa kanyang pagbabahagi, yung kalunos-lunos na kaganapan sa Tacloban kung paano ang mga kapatid natin doon ay wala ng tirahan, walang hanap buhay, walang makain, lahat sila ay wala. Subalit tayo, magpurit magpasalamat tayo, lahat ay mayroon tayo. Unang-una ang Panginoon na sa tuwing ay inaasahan natin. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos. Isang magandang gabi po sa ating Panginoon, sa banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, sa ating lahat ng mga kapatid ko, sa mga alagad, sa mga tagasunod, at sa lahat ng viewer ng internet. Good evening po sa inyo lahat. Nais ko lamang po ibahagi sa inyo ang pagtitiwala. Sa tuwina po, ang nais ng ating Panginoon sa atin ay ang pagtitiwala natin sa Kanya na siya sa tuwina ay may magagawa para sa atin. Amen po ba? Sapagkat kung magtitiwala tayo sa Kanya, buong puso natin, ipagkakaloob natin sa Kanya na walang alinlangan. Sapagkat dahil sa pagtitiwala na yun, makakamta natin ang nais nating makamtan sa ating buhay. Palakpakan po natin ang buhay na yun. Bilang isang alagad na hinirang ng banal na Espiritu, nagpupurit nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sapagkat sa laksang bilang ng tao sa sandaigdigan, kaming mga alagad ay isa sa mapapalad na hinugot niya sa kabila ng aming mga kasalanang nagawa. Subalit, binigyan niya kami ng pagkakataon upang mabago ang aming buhay. Amen po ba yun, mga alagad? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Bawat isa sa amin may kanya-kanyang pinagmulan o pinaghugutan ng ating Panginoon. Kanya kaming pinanggalingan, mayroong nag-aral, mayroong hindi. Sabi nga po ng Panginoon, ang pag-ibig niya ay para sa lahat. Wala siyang tinatangi kahit ano pa man. May mahirap, katamtaman, o matalino, hindi matalino, subalit sa Kanya ay lahat ay pantay-pantay. Amen po ba? Iyon ang pagmamahal ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Sa tuwina po, pagbago po ang isang alagad, puspos po ng Espiritu, at doon po sa kapuspusan na yon, lalo pong nagpapakilala ang Panginoon sa amin bilang mga hinirang, at ganun din po sa inyong tagasunod na may pandaman na po, na nararamdaman nyo sa puso nyo, sa tuwing umusap ang banal na Espiritu na tumitimo sa ating puso, at hindi natin namamalaya sa pamagitan ng banal na salita, ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, nababago na ang ating damdamin. Amen po ba? Sapagkat doon natin napapatunayan na tayo po pala ay tunay ng sumusunod sa ating Panginoon. Sapagkat sa dati nating buhay, kung tayo ay may kataasan sa kabila, halimbawa na mayroon tayo sa buhay, minsan sa dati nating buhay, hindi natin tinitingnan ng maliit sapagkat palagay natin sa sarili, hindi tayo marapat sa kanila. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Subalit dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, sa kanyang pagmimensahe, sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, doon natin natutunan ang pagpapakumbaba. Kung paano nga ba, sabi nga ng ating Panginoon, pag pinakain mo ang isang dukha, pinakain mo na rin ako. Amen po ba? Hindi lang po sa mga bagay na material, subalit ang sabi nga ng Panginoon, hindi ka man makapagbigay ng material o anumang bagay, pwede mong ialay ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapadama ng pag-ibig. Amen po ba? Sapagkat ang isang pag-ibig o isang ngiti sa kapwa mo ay isang malaking bagay na maibibigay o magdudulot ng galak sa kapwa-tao natin. Amen po ba? Sapagkat pag naglalakad tayo at may nakasalubong tayo at nginitian natin, ang galak po ng kanyang puso. Amen po ba? Sapagkat kung hindi naman natin babatiin at parang hindi maganda ang dating at parang mabigat sa ating puso. Subalit ang nais ng ating Panginoon sa tuwina, kung sino man hindi man natin kakilala o kakilala man natin, ibigay natin ang simpleng ngiti, yun ay lugod na ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Dahil sabi nga, ang isang ngiti nagbibigay ng buhay sa isang tao. Sapagkat pag lagi kang nakangiti, para bang lahat ay magaan sa'yo. Lahat ay payapa, lahat ay kaya mong dali. Kahit may problema ka, basta nakangiti ka, magaan mong nasusolusyonan. Subalit kung lagi mo itong iniisip, mabigat ang laging isip mo, parang walang kalutasan. At doon nag-uumpisa ang karamdaman. Amen po ba? Subalit kung payapa ka sa kabila ng pinagdaraanan at pagdalisay at lagi kang nakangiti, hindi mo napapansin, nahuhulagpusan mo na pala ang mga problemang dumarating. Amen po ba? Iyon ay sa pamagitan ng pagtitiwala na atin sa ating Panginoon. Kaya pinupurit, pinasasalamatan ko sa tuwing na pagmulat ng mata ang ating Panginoon sapagkat tunay nga na kung hindi ako nadako sa dakong ito na hindi ginamit ang aking karamdaman upang makarating ako dito, hindi ko nakilala ang Panginoon. Sapagkat nung unang panahon, hindi ko kilala kung ano ba. Ang kala ko noon, kasi maraming katawagan sa Mama Mary. Sabi ko, ilan ba talaga ang Mama Mary? Amen po ba? Pero nung nadako ako dito, isa lang pala ako ang Mama Mary, iba lang pala ako ang pinagpakita ang lugar. Depende pala ako kung saan nagpakita, yun ang pangalan. Tingnan nyo nga po, lumaki na ako ng ganitong edad ko, hindi ko pa alam na isa lang pala ang Mama Mary. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At doon po, unti-unting nabuksan ang pananampalataya ko at ang pagkilala ko ng lubusan sa Panginoon hanggang tumimo dito sa puso ko na dati, pag may hinanakit ako sa isang tao, kahit sabihin mo nang, sige na, okay na, napatawad. Pero, andito pa rin yung makikita ko. Subalit nga, ang kabutihan ng ating Panginoon, nagagalit ka man sa bibig lang, wala lang dito sa puso. Pwede po pala yon pag nasa Panginoon ka. Amen po ba? Pakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat sabi nga po, paano mo maitutuwid ang isang tao kung hindi ka magagat? Pero sabi ng Panginoon, huwag kang magalit. Po pala, huwag kang magalit na kasama ang puso. Magalit ka lang sa pamagitan ng labi. Amen po ba? Sapagkat ang puso, doon nasusuri ng Panginoon kung gaano nga ba ang nilalaman ng iyong puso. Kaya po, sa tuwing na, yun ang pinagpapasal ko sa Panginoon sapagkat yun ang unang binigay niya sa akin. Yung pandaman na yun na minsan nagtutuwid ako sa na subalit hanggang bibig lang wala dito. Yung pagkatapos noon na itama ko siya, sabi nga ng Panginoon, hanggat kasalanan mo rin kung hindi mo itinutuwid ang iyong anak. Amen po ba kung ito ay naging palalo? Subalit kung nandyan na siya at tinutuwid mo, pamagitan nga ng sabi niya ng Banal na Espiritu na tao ng ating mahal na Apo, kagalitan mo siya pero wala sa puso. Purihin po ang Ama sapagkat iyon ay isa sa natatalima ko na. Iyon ang pinagpapasalamat ko at sa tuwing na kahapon nga po nung pauwi ako galing ng Maynila, may nakaangkas ako sa i-relate ko lang po yung istorya dahil sabi nung isang kasakay ko kasi may katawagan siya sa cellphone, sabi niya, Mare, pumunta ka naman doon kasi nag-resign siya dahil mataas ang posisyon niya, subalit yung sweldo niya hindi naman worth doon sa trabaho niya. Tapos sinisiraan pa raw siya. Naririnig ko, pinagninilayan ko habang siya nagkukwento sa kausap niya. Sabi niya, nag-resign ako dahil ngayon pa naman peak season. Alam kong kailangan nila ako pero para madaman niya na kung wala ako sa opisina, para naman niya yung kahalagahan ko. Yun ang sabi niya sa kausap niya. Sabi niya, pero sabi niya may pagsisisi ako. Pero nagwalak ako sa kanya nung sinabi niya. Pero sabi nga, umaasa ako sa Panginoon sapagkat alam ko may magagawa siya sa akin. Amen po ba? Doon po ako nakakita ng pagninilay at habang pinakikinggan ko siya, sabi niya, at hindi mo ba alam March? Kala ko hindi na ako matatanggap kasi overage na ako. 3 yung in-applyan ko online, sabi niya. Pero tinawagan ako nung isa, kala ko binibiro lang niya ako, mag-report daw ako. Nagpalipas ako ng 2 days, di ako nag-report, kala ko kasi dino-joke lang ako, sabi niya. Pero pagkaraan ng 1 linggo, tinawagan uli ako, nag-report teka ako, tapos sabi niya, purihin ng Diyos, sabi niya. Tuwa-tuwa po ako kasi narinig ko, purihin ng Diyos, sabi niya. Pag-report ko doon, sige ka, mag-umpisa ka na. Di ba, akin na. Doon sa inalisan ko, mataas ang posisyon ko,
Saka po, sabi ko, Panginoon, napakapalad ko, sabi ko ganyan. Kasi nangungusap siya sa akin, di ba anak, mas mapalad ka sa kanya. Tingnan mo ikaw. Kasi po, sabi ko noon, nung napunta na ako dito, siguro mga 4 years na po akong alagad noon. Ngayon po kasi 8 years na akong alagad. Nung 4 years, sabi ko, Panginoon, ayoko nang magtrabaho sa pagka-arkitekto. Sabi ko, gusto na lang, sa'yo na lang, ganyan. Sinubukan po ako ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ng buhay na Diyos. Hindi niya po ako binigyan ng trabaho talaga. Tinis po niya ako ng 3 years. Imagine po, 3 years kasi sinabi ko, hindi na eh. Pero sabi ng Panginoon, pinag ko nga kung kaya mo. Pero purihin po ang Panginoon na pagpatahan ko po yung 3 years na yon. Subalit sa kabila ng 3 years na yon, mayroon siyang ibinigay na angel sa akin. At purihin ang Panginoon. Doon niya ipinakita sa akin na, anak, tapat ka ba sa akin? Hindi kita gugutumin, hindi kita pababayaan sa